Alam niyo itong kanya na to, super tanda na po niyan. According sa tour guide natin, though hindi siya black na black, mayroon siyang color brown pa din. And ayan, as you can see, yellow pa, pero yung iba water na. And yan yung way talaga para makapunta dun mismo sa... Ayan, tignan nyo, dito na ngayon tayo sa lake. Kaya lang again, frozen siya. So... Hello guys! I'm back again with another video. So ngayon isang panibagong araw na naman na kung saan ang pupuntahan po natin ay ang mga lugar na kung saan medyo malayo sa Almaty. But merong way! So nag-join po tayo ngayon ng group tour. At ngayon po ay nag-book tayo ng mismong tour natin sa Panda Travel. At ang ating pupuntahan ngayon is isa-isahin ko, babasahin ko. Sharin Canyon, Valley of Castles, Lake Colsay, Lake Candy, Sharin River, and Black Canyon, okay? So if ever po kung hindi kayo winter season pupunta tulad ko, is kasama din sa itinerary yung Moon Canyon. Tuwing summer period lang siya, okay? And ito po ang departure po ng tour na to every day. And of course, yung mismong meeting point is dito sa Reunion Ziliha Hotel. Ayan, andito. So ang nabayaran ko po, ang babayaran ko rather, dito sa tour na to is 24,000 tenge, okay? And ang aga ng call time guys, 4:30, actually 4:07 pa lang, pero kasi ayoko nga kasing malate kasi syempre group tour to, ganyan. And parang tayo pa lang yung tao dito, boss. Safe ka nandito, no? Pero tayo pa lang yung tao. And also, gusto ko lang din i-share sa inyo na ito po guys ay nakita ko po itong group tour na to kay Kenneth Lim. Ayan. Si Kenneth Lim, isa siyang vlogger dito sa YouTube na kung saan pwede niyo siyang i-follow and para makita niyo din yung ibang klaseng perspective ng Central Asia sa kanya. So, okay siya. Pinanood ko siya from simula hanggang dulo kasi same ng countries ang pupuntahan natin. And also, ayan, napanood ko din sa kanya tong Champion na to, tapos itong Astana International Hotel. Though, I know na dito yung mismong pick-up point at ang nabanggit niya ay, if ever, kung gusto nyo, dito na kayo mag-check-in or dito sa mismong Astana International Hotel. Kaya lang tayo nga kasi gusto natin yung location ng Mildo. Kasi malapit siya dun sa mismong Zenkov Cathedral. Since wala pa naman, maghanap tayo ng ATM guys. Kasi medyo mauubos na po yung cash natin. Opo, like parang less than 1,000 na lang, ganong level guys. Kung bakit biglang naubos? Kasi hindi naman po kasama sa budget natin. Nung una, hindi ko naiisip at hindi ko naisama yung mismong ano guys, yung mismong yung pa-drone shot na 10,000 tenge. Which is, plano ko din naman talaga siya. Kaya lang, hindi ko naisip na, oo nga pala, dito nga pala to. Okay? So, mag-alag kayo ng additional 10,000 po para doon if ever kapag magpapaganon din kayo. Kasi, isa din yun talaga sa target ko before. Ayan, so nakahanap tayo ng ATM. Halik. Halik ba basa dyan? Hindi ko alam. Pero ayan po, nakita ko din yan sa mismong airport. And also, wait, paano magpasok ng ano dito? Ah, tap lang? Ah, ito pala. Yung pala, dito pala yung cash. Kasi nga, cash card ulit ang ginamit natin. Sana may English ha. Ayun, may English. Thank you, Lord. Ang bait mo naman. Withdrawal. Withdrawal is, oh, sige, go. Continue. Hala, limit. Kasya ba? Try nga natin. May limit pa. Ah, limit. Okay. Limit, pero 50,000 lang tayo. Yes, I want receipt. Please don't forget your card. Yeah, I won't. Ano ba? Yes, of course. Never ko ginawang nag-ikot ako sa mismo mga kalye-kalye sa Japan. Like, Japan ang alam nating pinaka-safe na country. Pero dito, Diyos ko, anong oras pa lang? 4 o'clock, nag-iikot na ako. First time kong ginawa ito sa buhay ko. Please take your Grabe, walang katao-tao sa paligid ko. Like, ang liblib, literally, oh. Walang katao-tao. Pero kasi ang safe naman niya, wala akong nararamdamang peligro, ganun. Sakto, 4:15 na. And 15 minutes na lang yung iintay natin. Nakikita nyo dito, oh. Itong mga ski-skinitang ganyan. And also, meron ditong nice to see you. Ayun, nakikita nyo? Huling kita natin ng ganyan sa Korea pa eh. Nag-text yung Gcash kung magkano nabawas sa 50,000 tenge. Ah, 5.5 yun. 5.5, 37.70 pesos. Yun yung nabawas sa atin. Alam, may mga tao sa harap ko, mga nakaitim. Sino ba yan? Videohan ko yung pagdaan ko para alam nyo na, makita nyo. Ayan. Ano naman nangyari sa atin? Bait ni Lord. Ito yung kumain, meron ditong bukas. Malapit. Kung nga pala, itong mismong tour na to, syempre, kasama na po dito yung sasakyan na VIP 16 seats, guide in English, all environmental and entrance fees, UAZ to Lake Candy, high quality service, nakalagay kasi. Tapos, waterproof shoe covers for your shoes in case of rain or dirt on locations. O, sabi niya na. Yung 7:18 na, bakit parang ala pa ako nararamdaman ditong 16-seater? Kasi on time sila, mas maaga lang tayo. Sanay lang tayong dumadating ahead of time, di ba? 4:26 na. Bakit parang ako lang?
walang ibang taong dumadating para itong tour na to whole day. Like whole day talaga. Magsisimula siya ng 4:30 which is yung usapan kaya tayo nandito ngayon. Pero asan kayo? O diba? Pero magtatapos ito ng 23:00 or 11 PM, di ba? Paguran pala to, guys. Paguran. Alin lang ako kausap dito. Totoo naman, ano talaga ako kausap lagi, no? Kundi kayo lang, guys. Check. 4:28, 2 minutes na lang. Tignan natin kung on time sila or late. Sakyan eh. O diba, ang ganda. Sinend pa sa atin. Tapos di pala tayo sisiputin ito, no? Tapos yan, share ko din sa inyo. Meron din kasi isang travel agency which is Join Me. Ayan, minessage ko sila noong October 31. Acquire ako sa package nila, kaya lang guys kasi, ang kinaganda kasi dito sa Panda kumpara dun sa Join Me. Dito sa Panda, magbabayad ka on the spot. Dun kasi sa Join Me, kailangan ka pang magpunta sa office nila. Which is parang sa akin, parang medyo medyo hassle siya. So ngayon, itong pinili kong travel agency ay kahit hindi na tayo magpunta sa mismong office nila, okay na. Like, ngayon lang natin babayaran, ganun. Nag-a-alarm na. Ako, Panda, ang tagal mo. Magkakarati tayong dalawa dito sa ginagawa mo to. Wala ka pa, di ka pa sumisipot. Ang mangyayari ata siguro, ito atang vlog na to, kwentuhan na lang tayong dalawa, guys. O 3 o 4, kung kasama niyo yung pamilya yung nanonood. Kwentuhan na lang to, guys. Hindi na to tour. Oh my God, guys. Like, gusto ko lang sabihin sa inyo, ngayong araw, habang pinifilm ko to, 41,000 subs na tayo. Thank you so much. Oh my God, ngayon ko lang na-realize, nasa cover ko pala Eiffel Tower, din napuntahan na natin siya. Wala sila. I-Indianin kaya nila ako. What do you think? Okay guys, dumating na. Finally. Ay, ang dami namin. Kakasyawa kami dyan. Ayan. Okay, so hindi yon. May dumating pero hindi siya. Mga Koreans yun nandun. So mag-aanyong haseyo sana ako dun. So, it's already 4:54. So late sila, no? Baka mamaya 4:30 lang inilagay sa mismong page nila. Pero 5 o'clock pala talaga. Maninigurado silang andito na lahat. So guys, time check. 5:18 na. Minessage na ako ng mismong tour operator. Sabi ganon, 20 minutes pa daw. Kasi yung mismong van may sinusundo. Di sana inilista nyo doon na 5 a.m. Gumising ako ng 2:00 para dito. Do okay lang, di ako nagagalit kasi mabait ako. Hahayaan na lang natin yan muna. Ngayon, nag-chat sa akin, sabi magpunta daw muna ako ng cafe. Saan po ako pupunta dito ng cafe? Mga sarado pa. Nakahanap tayo dito ng kainan. And since breakfast naman na, bumili tayo ng beef na food na to. Okay guys, so nag-explain yung tour guide namin na yung pupuntahan natin merong horse riding. Kasi talagang kapag pupunta kayo ng Kazakhstan, lalo na dun sa mga spots na yun, is super, super part ng tour. And aside from that, meron atang boating. Pero sabi ni ate tour guide, yung dalawang lake is almost frozen siya. So hindi mangyayari yun. And ito, yung ganitong picture ay mapakita ko sa inyo. Ganyan yung parang i-imagine ko na makikita ko, which is at some point, parang ganyan yung nakita na sa Switzerland. And papakita ko na lang sa inyo. And magtutulog muna ako guys. Okay guys, so ngayon, nag-stop na kami dito sa mismong gasolinahan. At ito yung first stop mismo sa itinerary. And dito may supermarket, merong toilet, tapos merong ATM. Kasi ang sinabi ng tour guide natin is, doon daw sa pupuntahan, walang ATM. And also, meron mga babayaran which is yung horse riding. Tapos, kung ano pa mga kailangan bayaran, yung lunch spot is hindi sila matanggap ng card. So, ahead of time or kahit sa mga ganitong klaseng stop, mag-withdraw na po kayo. Kasi ang estimation na aming kailangang bayaran doon is around 20,000, ganyan na tenge. Yun na lang, nag-withdraw na tayo doon sa kaninang pick-up point. And also, gusto ko lang i-share sa inyo, ang ganda ng van namin. O, diba? Ang ganda. Ayan po, yung mismong ceiling, tapos yung upuan, ayan. At ito yung harapan, tignan nyo, wait. Ayan po yung harapan, tignan nyo, may pa-table pang ganyan. Yan ang kinaganda dito sa Panda Travel guys na agency, which is mas sikat kasi yung Join Me actually, so mas madaming tao doon. Dito sa Panda Travel, sikat din siya pero hindi ganun kasing sikat ng Join Me Asia. So ito, mas konti. For me kasi, kapag kunyari may mga tours na ganito, mas onte, mas ramdam mo kasi hindi kayo magmamadali, may mga ganyan. Dito hindi pa namin napuno to, 8 lang kami. Tanan! So guys, dito na tayo sa ating first stop, ang Charin Canyon. Ayan, as you can see. To be honest, ang ina-expect ko ay kakaiba kumpara dito sa nakikita ko ngayon. Pero ito po, behind me, makikita nyo, meron dyang parang mga sand lang kasi nga canyon nga ito. And dun sa kabila, puro snow naman. Okay, ito po ang mismong visitor center area. Diba?
Meron naman palang daanan dito sa side na to. Mismong bandong tayo binaba eh. So akala ko doon na tayo mag-explainan. Pero dito ko i-explain sa inyo sa mismong viewpoint. Okay, so ito po tayo ngayon sa Charin Canyon. Ayan. As you can see behind me. Wait, nakikita ba? Ayan po. Actually, puro ganyan lang yung mapapakita ko sa inyo. Pero alam nyo po ba, ito po ay located sa southeastern part ng Kazakhstan kung saan napaka-close na sa border ng China. Ayan! Nakita nyo ba? Ayan po yung mismong blue. Tas ito na yung China. Here na to, meron itong habang 154 kilometers hanggang dun sa Charin River. Charin River? Kaya lang alam nyo, parang yung nilalakad ko, parang wala pang nga 1 kilometer eh. E dahil layo pa. Andun na yung mga kasama natin, nasa dulo na. Alam niyo itong canyon na to, super tanda na po niyan. According sa tour guide natin, 12 million years old na ito. Also, ito po yung Grand Canyon of Central Asia. O, diba? Pero, additional fun fact again, 400 times smaller to kumpara sa Grand Canyon according sa ating tour guide. So, maliit pa pala to, pero laking-laki na yung mata ko dito. Ay, wait. Okay, since nabanggit ko yung Grand Canyon. Okay, guys, let's manifest ulit! Manifesting Grand Canyon! Manifesting Grand Canyon! Nasabi din dun sa mga nabasa ko nung nagre-research ako about this place. Dito daw po, meron dito mga spiders, meron daw dito mga snakes. Saka diba sa mga desierto may mga snakes? So, yun yung parang kinakakaban ng aking pagtingin. Baka mamaya bigla ditong may ahas. Bigla tayong makagat. Though parang alalaman ako na rinig. Guys, medyo tagal ako nawala. Ayan, ang ganda kasi ng background na to. So, nagpicture ako. Ilalagay ko dito yung picture. Poink! 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 Bakit may sound effect pa akong ginagawa? Pero yun po, ang ganda guys. Ang ganda na photo spot ito. Though, mas maganda siya kapag walang snow kasi para feel mo yung pagka-canyon vibes. And also, since tapos na tayo mag-picture, gusto kong share sa inyo na ito pong area na to, like entirely, yung mismo area na to, kapag ka po winter, bumaba ang temperature dito hanggang negative 30 degrees Celsius. Okay? Kapag ka naman kunyari napakainit, summer, 40 degrees po. Ganyan din sa Pilipinas. Oh my God, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ayun o, nakikita niyo ba? Hala, may aso na namang papalapit. Pagka naglalakad tayo mag-isa, lagi tayong lapitin ng aso. Oh my God, ayun siya sa likod ko. Huwag mo akong kakagatin. Sorry, ginudge kita. O, diba umalis siya guys? Pero di ko siya pinaalis. Bye-bye. Wow! Please mag-switch ng mood. From takot to babay. Isa to mismong canyon area na to, aside from photo spot, sa mga hikers dyan, meron po ditong mga trails na kung saan pwedeng pang beginner, pang malakasan, ganyan. Depende sa inyo ano trip nyo guys. Kalagay dito oh. Napapahulog siya. Siyempre mag-iingat tayo. Hindi nga tayo bumaba dyan. May mga bumaba na nga eh. Grabe ang lawak. Ang cool. Alam nyo, to be fair naman, ito po ang ating first canyon experience. Wow! First canyon experience! Itong canyon na to, part po siya ng Ile Alatao National Park na kung saan UNESCO World Heritage tentative site siya. So yun, ito yun. Nandito na ngayon tayo sa ating next stop. Ayan po, ang Black Canyon. And actually, wala siyang ganong pinagkaiba doon sa previous one, sa Charin Canyon. Kaya lang, ang naiiba lang dito kasi yung ano niya guys, yung mga stone niya, ganyan, like yung mismo mga rock. Dahil yung color black po dito, nanggaling po siya sa volcanic rocks. Okay? So, yun ang pinagkaiba. Hindi naman siya black na black. Black din pala. Malabo lang mata ko. Ayan! O, diba? Though hindi siya black na black, mayroon siyang color brown pa din. To be honest, I don't want to pretend nahihilo ko guys dito sa trip na to. Like, nahihilo ko sa mga ganun-ganon. Gets niyan? Kasi ayun, natin nyo. Ano siya? Ganun-ganon, no? Yung parang up, down, up, down, up, down. Kaya if ever po, kapag po kayo po ay pupunta kayo dito or magtutour kayo ng ganito, uminom ka ng Bonamine. Yun ang advice ko. Drink Bonamine. Yung Black Canyon na part na to, hindi siya gaanong pinapansin ng ibang turista. Charin lang. Tapos after nun, ito ini-skip. Kaya super onti lang ng tao dito kumpara dun sa kanina. O diba? Konti lang na. Wala akong maipakita sa inyo na parang kakaiba kasi puro ganun lang guys ang itsura niya. But dito sa area na to, meron dito mga rare birds na pwede kayong makita tulad ng golden eagle, ganyan. Medyo malalim pala siya oh. As you can see oh. Ang lalim. Wow. Mas kadalasan ng mga taong nagpupunta dito or yung mga taong target talaga nito is yung mga rock climbers dahil sa super challenging talaga ng mismo mga rock formation dito. Ayun yung river na sinasabi, Charin River.
Dito sa side na to hindi nakikita, pero dito may spot na nakikita, guys. From sa mismong block na makikita nyo dyan, guys, mayroon pa dyan mga red views na kung saan nagmula pa siya dun sa mismong main Charin Canyon. Kasi part din ito also nun eh. And dun sa taas, tignan nyo, puro snow. Though, alam nyo, parang I suggest, if ever naman, kung ayaw nyo naman ng mga winter vibes na ganito, pwede po kayo magpunta dito na hindi winter. Para ramdam nyo yung color niya. Yun ang kinaganda naman pagka hindi winter nagpunta kasi walang mga snow, yung tunay na color yung makikita nyo. But, kapag kunyari winter, karamihan covered ng snow. Yun lang ang disadvantage. Pero pagka naman summer, mainit. So, kayo naman nasusunog. Pala sa Black Canyon area, meron dito tindahan. Napakita ko sa inyo. Ako makapagsalita na maayos sa may sound eh. Narinig nyo? Mamontage ko na lang. Diba sabi ko sa inyo, less tourist ditong place na to. Kami lang guys talaga yun naman, no? Buti nagpunta nga kami dito eh. At least naipakita ko din sa inyo, no? Okay guys, next stop. Andito na po ngayon tayo sa Lake Kolsay o Kolsay Lake. And ayan, as you can see behind me, kitang-kita na natin yung mismong lake na frozen. And sorry tayo, nakakita tayo ng frozen lake, pero malas tayo, hindi natin nakita yung talagang tunay na ganda niya dahil nga winter tayo nagpunta. So ngayon, let's go. Itong Lake Kolsay kinukomposto ng 3 alpine lakes na located yan dito sa northern Tianshan Mountains. And ayan, as you can see, yellow pa, pero yung iba water na. And this lake na nakikita niya sa akin, I mean behind me, is meron po itong altitude ng 1,800 to 2,850 meters above sea levels. Okay, so tara, maglakad-lakad na muna tayo. Ito po ang makikita nyo dito. Ay, meron palang kababa. Mag-iingat, okay? Actually, maganda to, guys. And I'm pretty sure na mas maganda to kapag hindi siya frozen. Oh, dahil frozen nga siya, ganyan yung itsura. And parang, yun po, mga footsteps ba yan? I'm not sure, hindi ako sure. Kaya ayokong sabihin sa inyo na footsteps yan. Pero parang dami nagdadaan oh. Galing. Lake Kolsay, guys. Part ito ng Kolsay Lake National Park. And doon sa bandang dulo, nakikita niya, meron itong mga naglalakad sa mismong lake. Though ako po, hindi ko po gagawin yon. Bakit? Kasi baka mamaya mamali ako ng tapak, bigla akong lumubog sa tubig. Then meron din po ditong hiking trail. Ayan, as you can see, nakikita nyo ba? Wait, ewan ko kung nakikita nyo. And if ever kung lalakarin nyo yan, depende naman sa bilis nyo, 7 to 10 hours ang inyong lalakbayin para mapuntahan nyo yung talagang pinaka iba pang parts ng lake. Kasi parang 3 parts to eh. Alam nyo guys, gusto ko ipakita sa inyo yung mismong itsura nito kapag hindi siya winter. Ayun, tingnan nyo, italagay ko dito. Toing! 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 O, diba? Ang laki ng ginanda din, kapag hindi winter. Though, alam nyo naman tayo, mahilig tayo sa mga ganitong klaseng season. Pero if ever po, kung pumunta kayo dito ng summer, spring, autumn, ganyan, it's pwede. Maganda pa din. Like, mas maganda kasi kita yung mga puno, yung mismong color blue to, ganyan. Additional tip din guys, sabi to ng tour guide natin, if ever kung kayo ay pupunta dito, wag na kayo muna dito mag horse riding, doon na lang sa next destination or next stop natin dahil mas maganda daw doon, diba? Saka usually kapag nanonood ako ng vlog, doon din yung mismo mga vloggers, doon din sila sumasakay guys, hindi dito. Ayan dito guys, mayroon dito yung parang doon sa Koktobeng nakita natin na merong hahawakan kayong eagle, tapos ayan. Kita nyo, magsusuot kayo ng parang costume or parang traditional wear nila and pipicturean kayo na merong umiikot na gano'n diba? Actually, nakita ko nang nagganyan si Kenneth. Kenneth po, siya po yung vlogger na sinasabi ko sa inyo kung bakit ko dinabook tong mismong tour na to. So, if ever, panoorin nyo na lang yung mismong vlog niya para makita nyo naman yung POV niya. Okay din siya, kaya lang parang sa akin guys, okay na kasi nakailang video na din ako. Nag-video naman ako. Parang kontento na rin ako dun sa video ng drone shot na nangyari dun sa Shimbulak, no? Okay guys, andito na ngayon tayo sa ating lunch spot. Ang ganda dito actually, Ayan, nakikita nyo. Actually, hotel yan ha. And yung kasama natin, isa sa kanila, ay mag-overnight dito. Mayroon kasing option na 2 days dito or day trip lang. Yung atin, day trip lang. Kasi gusto natin i-maximize yung day natin. And aside from that, is yung second option naman is 2 days. Which is mag-overnight kayo dito. So, ayan yung mga mismong tutuluyan nyo. Ito naman yung lunch place. Ayan. Ito
Ito yung ating pagkain, plov na beef. Okay guys, so tapos na po tayong kumain and actually hindi na ako nakapag-video dun sa loob. Syempre may mga kasama tayo and aside from that, gusto ko parang tahimik lang, ganun. And also, gusto ko na din sa inyo i-share. Dito po sa area na to, ito yung mismong toilet. Ayun yung toilet. Like, if ever lang naman, kung kakailanganin nyo po ng toilet is, yung toilet po dito yung parang butas lang, ganun. So, if ever mag-toilet na kayo ahead of time, bago kayo mag-stop dito sa lunch spot, okay? Yun lang. Kasi baka mamaya meron po nanonood sa ating senior citizen, may nanonood sa ating PWD, ganyan. So, medyo challenging po yung toilet dito. And if ever kung nag-iisip kayo sa pinuntahan natin sa Lake Colsay, sa Black Canyon, sa Charin Canyon, tapos dito, ang pinakamaganda pong toilet so far is in Charin Canyon, okay? So, dun pa lang mag-toilet na kayo kung ano pa man ang gusto nyong gawin. And also, ang ganda din ng view dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo. And I think, pagkagabi siguro nakakatakot na kasi super dilim ng paligid, no? Syempre, wala namang mga ilaw dun sa dulo. Pero okay lang din siya. Na-enjoy ko yung ganitong vibe. Para kakaibang vibe naman. Kasi di ba usually, ang mga nakikita nating mga hotel, mga normal hotel, mga building type, ganun. Pero ito, iba. Parang sa Mongolia, no? Wow! Parang sa Mongolia. Manifesting. Wow! Ito na naman yung manifesting na to. Lagi na lang nagmamanifesting. Diyos ko. Okay, so lumipat na tayo ng sasakyan. Ito po ang ating sasakyan ngayon. Parang pangmalakasan. Kasi rough road din. Pag ganun. Ihanda na natin sa ating sarili. May hina na naman guys. Ayan. So, be ready. Okay guys, nandito na ngayon tayo. Grabe, medyo nakakahilo po talaga yung pagpunta dito kasi aalog-alog kayo. Ganon. Kaya again, tulad sinabi ko, uminom kayo ng Bonamine. At ngayon, sasakay na tayo ng horse dito. And the horse riding cost 8,000 tenge, right? 8,000. Round trip, okay. Yung mga horse. And yan yung way talaga para makapunta dun mismo sa Kaindi Lake. And malalaki naman pala sila. Ha? Me? There? Okay. Oh my God, ito na. Okay, ayan. Matangkad ang horse sa atin. Meron mga maliliit, pero yung sa atin, pinakamatangkad ang kinuha ko, syempre. Nakatakot. Nakakatakot to. Pero kaya naman tayo nito, guys. And sila ate, sasakay din. Say hi to the vlog! Hi! Meron tayong kasamang dalawang Pinay, guys, from UAE. Didikit mo yung mukha mo sa akin. Alam mo ba? Nakakatakot. Okay, so horse riding lesson 101, guys. Gaganunin mo, parang minto. Tapos, yung paa mo igagalaw mo para gumalaw siya. Wait, hindi ko mapakita. Ayan. Eh, nakasakay na sila. Tatlo po kami magkakasama. Then, dun sa kabila, dalawa sila dun. May guide naman, kaya safe. Yun nga lang, sana hindi to tumakbo mag-isa, no? Ay, nako. Ay, ate. Baka dumikit sa akin yan. Isang kinakatakot namin, baka biglang tumakbo to. Like yung tumakbo mabilis. Rate nyo po yung takot level nyo. 1 to 10. Takot level. Nasa 9 na siya. Nasa 9 na. Ako na wala sa 7 pa, ganon. Pag umandar siguro magiging 11 na yon, sobra na. Kaya ako makakapag-video ng matino, guys. Kasi syempre, kailangan ko siyang kontrolin. So, babalik ako later. Yung po parang maliit na. Yung kay ate. Bakit malaki na siya? Oo. Bato parang ang tangkad niya. Matangkad siya. Pero parang yung kabayo ba lahat o may donkey? Kabayo lahat na. Maliit yun eh. No? Ayan, dami nila guys here. Ayan guys, camera na ng cellphone yung gamitin natin kasi hindi ko kayang gamitin yung mismo Osmo Pocket. Are you scared? You're there in the cliff. Alam nyo guys, sa aming lahat, ako pinaka-safest kasi ako yung nasa gilid. Andun sila. Mabait naman pala sila. Pero nakakatakot pa din. Baka mamaya biglang tumakbo to. Hello mga kabayan! Ang mga kabayan nating natatakot, like me. Yeah! And our friends from India, namaste! Hi! My God, bangid na yan. Oy, bangin na yan! Ay, Diyos ko. Ay, oh my God. Ay, dito ka. Left. Oh, left. Don't go right. Always left.
You move the naubusan ako ng English. You move this to the left. Yeah, left. Guys, sa patagal ng papatagal, papasikip yung mismong daanan. Guys, tawan-tawa ka dito because her horse is always in the cliff. And she said, what did you say again? My horse is very disciplined. Yeah, and mine. But both of your horses are very naughty. Yeah. They will jump there and you will be there too. Ayan, paalis na tayo. Pabalik na tayo dun sa kanina. At iba na yung ang aking kabayo. Ewan ko kung ba't binago nila. Kasi unang nasakay iba. Oh my god. Ay, ang tarik. Lord. Patron saint of horses, guide us. Go, good horse. Nawala ang pagiging ko dito ha. Pagiging madaldal. Tingnan nyo kasi, ang paligid. Come on, warriors, follow me. You guys are laughing and me, I'm scared. Okay guys, bumaba ako. Hindi ko kaya ditong bumaba na super tarik guys. Like pwede naman yon. Like maglalakad na lang ako from here. Kasi medyo malayo na rin naman ang nasakyan. Then dito na lang ulit sasakay going back. Napakatarik ko. Super tarik. Grabe horse ko, iniwan ako. Ayun siya una-una. Okay lang yan. Konti na lang naman. Konti na lang siya. Grabe. Noon na lang uli nanginig yung tuhod ko ng ganun. Oh din, first time ko lang po sumakay ng kabayo ever in my life. Dito pa sa Kazakhstan. Ayan, another first time guys. Another first time. Naka-off cam guys. Nadulas ako. Oh, naka-off cam. Kaya kayo mag-ingat kayo ha. Ayan, ito na po ang Kindy Lake. Kaya lang, tignan nyo mo. Frozen siya. Hindi na naman natin makikita yung full potential niya. Super layo niya. Like dun mismo sa parang kung saan magkapalit ng mismo sasakyan. Malayo pa. And ang mismo location nito, 130 kilometers east of Almaty. O di ba layo? May story dito sa mismong Lake Kindy eh. Ang story po nito, nag-earthquake kasi dito noong 1991. Oh my god, earthquake noong 1991. Di ba may earthquake din noon sa Pilipinas noong 1991? So, ang nangyari, after magka-earthquake, na-form itong mismong lake na to. At dito sa lake na to, mayroong mga tumutubong puno sa mismong lake. Di ba? Papakita ko sa inyo mamaya. Though, hindi ko lang alam kung tumutubo ang dahon doon or parang stick lang siya. Kasi stick lang yung nakikita ko sa mga photos. Famous po siya dahil sa submerged forest na effect. Ayun guys, mag-ingat tayo. Tignan nyo mo. Mukha lang ano yan, pero ice po yan. So nakakadulas. Nadulas nga yung isa namin kasama. We're very lucky because she's there. Guys, nadulas na naman ako. Yeah. Inakap ko tuloy yung tour guide. Diyos ko. And even she earlier sleep. Yeah. Meron ditong daanan. And may mga hagdan, ganon. You guys, dito sa mismong area na to ng Lake Kindy is yung tubig dito hindi umiinit. Like ang pinaka mataas na dito ng mismong temperature is 6 degrees Celsius kahit summer. Diba? Galing. Ibig sabihin kahit summer, pwede kayo maligo dito, lalamigin kayo. Hindi pa rin ako makaget over sa pagkakadulas ko. Kala ka mahuhulog ako sa bangin. Tawa-tawa ka ate dyan, ikaw din, nadulas ka din. Parehas lang tayo. Quits tayo, no? Quits! Dalakad galore. So again, this trip is not advisable sa senior citizens saka sa PWD. Okay? Madaming hagdan, madaming matatarek, at kailangan pa sumakay ng kabayo. Okay guys, so dito meron ditong sign. Bawal dito ang kabayo, bawal magtapon, bawal magsiga, bawal magyosi. And of course, bawal mangisda. Di ba madaming bawal dito? Oo nga. Pa-crystal, no? Parang ano siya, guys. Oo. Yung may mga pusok, diba? Ayan, tignan niyo. They're having fun. Ayun guys, nakikita niyo ang ating tour guide si Amina. Siya ang nagligtas ng buhay natin. Dulas tayo kanina. Buti na nasa harap ko siya. Ayan, tignan nyo. Dito na ngayon tayo sa lake. Kaya lang again, frozen siya. So this is the lake. Yan po. Plus yun, oh. Isipin nyo, tubig-tubig yan. Tapos andun mismo yung mga wood na yun. Pagka summer, guys, papakita ko dito. Ayan, yung picture andito. Ano siya? Color turquoise yung mismong water dito. Dahil sa mineral ng mismong water. Okay? So yun po. Yeah, you're from Kazakhstan? Kazakhstan. Hello. Chimkent. What's that? City, Shymkent. Ah, okay. I know only Almaty.
Да. Almaty. О, всё, круто там. This is a vlog. Say hi. Hi. Say hi Philippines. Hi Philippines. Hi, Philippines. Salem, Kazakhstan. Assalamualaikum. Salam Kazakhstan. And guys, tignan nyo. Meron tayong mga namit na taga dito. At ito po yung itsura ng mismong lake. Okay guys, si Amina, videohan tayo dyan. Gagawa tayo ng Snow Angel, right? Yes. Snow Angel. Let's go. Papakita ko lang guys. Pero hindi ko alam kung makikita nyo mabuti. Yeah, lovely. So cold! 1, 2, 3. Wow! Amigare. Guys, tignan nyo mukhang angel! Nakakatuwa! Ang cute! Ayun yung kamay na parang pakpak, tas ayun yung ulo, tas ito guys yung aking paa. Diba? Snow Angel, mission approved. I mean, accomplished pala. Ba't ba approved sinabi ko? Diba? Ayun guys, tignan nyo oh. Ito, kitang-kita yung mismong lake. Ang itim niya, no? And sabi ng aming tour guide na si Amina, around 20 centimeters daw yung kapal niyan. Ang kapal nun? Diba? But, did you know? She saves us. I know, I didn't tell you this earlier, but I'm always telling my subscribers that my most memorable trip of 2024 is India. Yeah. Nice. Especially, I love Mumbai because of I immersed myself in their culture as well. Like, I visited the largest slum in India, Dharavi. Oh, Yeah, Dharavi. And the most memorable snack or food that I ate there aside from that, in Delhi is ice sponge. ice fun. Ice sponge. You know it? Like the vendor unexpectedly like Yeah. without a warning. Oh my God. Okay guys, so nakatapos na tayo. And sumakay kami sa horse. Mamaya bibigay ko sa inyo yung kwento ko tungkol sa experiences namin. And also, ang bayad nga po pala sa horse is 8,000 tenge round trip. Okay? So round trip yon. Though, meron pa sa aking sukli talaga na 2K, pero binigay ko na lang para pandagdag nilang pagkain sa horse, diba? So, yun po. Tara na, sumakay na tayo dito sa Panda Travel. Nakapagod, super. Nakasakay lang kami sa kabayo pero napagod kami, kakabalanse. Tapos na guys, tapos na yung tour. Thank you. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Okay guys, so we're done na po sa ating tour ngayong araw. And actually, super nakakapagod siya. Like literally, nakita nyo naman sa mismo mga ganap. And also ngayon, bibigyan ko kayo ng aking honest review about dito sa tour na to. Okay? So, una, okay ba yung tour? Yes, okay. Pangalawa, sulit ba yung tour? Yes, sulit. Kasi ang lalayo. Pangatlo, Ivan, kung kunyari ba i-DIY yan, i-recommend mo ba? Ang sagot ko po, hindi, okay? Kasi napakalalayo po talaga. Like, isipin nyo, maaga tayong umalis dito and anong oras na ngayon? Like, kadarating lang natin, 10:09 PM. So, ganun pong kahaba yung mismong tour kasi ang lalayo niya. So, yung mismong itinerary ilalagay ko dito sa screen. So, makikita nyo na talaga ang lalayo kapag kasi-search nyo sa Google Maps. And for me, sulit po yung tour. Yun nga lang, ang parang pinaka-comment ko lang is, guys, na-late sila dun sa mismong call time. But, di ba may kasama tayo si Miss Laura tapos si Miss G na Pilipino galing Abu Dhabi. Hello po. Nice meeting you po. Dalawin ko kayo kapag ka nag-Abu Dhabi ako. Wow, may pa-shoutout. So, yun. Sabi nila sa akin is 4:30 to 5 o'clock daw ang sabi sa kanila. Pero kasi sabi sa atin 4:30 lang. So, nagpunta tayo na before 4:30. Kaya pala, napakaaga ko. Pero wag niyong gagayahin na kasi ang sinabi sa akin 4:30. So, pumunta ako ahead of time. Pero baka mamaya kasi, porkit sinabi ko dito na late sila dumating, ililate nyo na rin yung pagdating nyo. Wag pong ganon. Pero yung sa atin, late nga sila dumating kasi 4:30 nga sinabi sa atin. Ganun. So okay naman. Yun lang talagang late lang sila nung simula. Yun lang. Pero ang bait ng tour guide. Tapos yung mismong driver mabait. May heater yung mismong van. Maganda yung van. Hindi yung typical na van. Nakita nyo naman. Pinakita ko sa inyo. And so far, maganda yung service dahil lahat po ay kasama na doon. Tulad ng sinabi ko doon sa intro pa lang, lahat na wala na kaming binayaran na entrance fee. And parang for me, super sulit talaga siya. For the price of 24,000 tenge, super sulit. And ako, ang pinaka nagustuhan ko, kung papipiliin ako sa lahat ng mga pinuntahan, is ang pinaka gusto ko is yung lake Kindy. Okay? Yun yung pinakagusto ko kasi number 1 is doon natin na-experience po yung ating horse riding. Okay? So, disclaimer lang, yung horse riding experience po, so tinanong ko dun sa mismong guide kung kaya ba tayo at aside from that, kung meron bang kilo na nararapat para sumakay dyan. So, pasok naman po tayo. And, ayan, nilalagay ko dito sa screen yung mismong kilo na maximum kapag kunyari ay sasakay po kayo sa horse. And yung horse natin okay naman. Yun nga lang, magkaiba yung horse natin sinakin papunta at pauwi. Yung pauwi, parang naughty na masyado, guys. Sabi nga din ng kasama nating Indian, naughty daw ang horse. Kasi totoo naman po, like,
yung horse ko, yun natapat pa sa akin nung pauwi. Siya yung nangangagat ng kapwa horse. Kaya ako tuloy, gumagalaw ako. Like, gumagalaw ganun. Pero okay naman. Experience-wise, okay siya. And, yun ang first time kong sumakay sa horse. Kaya parang, ganyan. Masyado pa ako natatakot. Pero, at least marunong na tayo. Napag left, right, ganyan, stop. So, okay naman siya. And, ang bayad naman doon is 8,000 tenge sa horse riding. Though, 10,000 yung binayad natin, tinip na lang natin yung 2,000. And ganoon din ang mga kasama nating mga Pinoy, ganoon din ang ginawa nila. And ang nagustuhan ko din dito sa mismong Panda Travel, aside from maganda yung service nila, is guys, super small group lang. Maganda kasi kapag small group eh. For me, maganda yung group tour, pero kapag kunyari smaller group, mas okay siya. Aside from that, is yung sa mismong tour guide, mas na-accommodate kayo ng maayos. Ganun po. So, okay siya. And yung lunch is hindi siya kasama, okay? So, pinakita ko na sa inyo yung lunch place. And ang bayad po doon, 3,000 tenge. Like, lahat ng option doon ng pagkain. So, ako ang kinain ko, plov, na may carrots at merong beef. Tapos, yung mismong timpla ng plov. Masarap naman siya. I-rate ko siya ng 8 out of 10. Bakit 8 lang, Ivan? Kasi 9 yung ano ko. Yung plov ko dun sa Green Bazaar, mas masarap yung plov doon. So, yun yung mas nag-set ng standard sa akin. And so far, wala naman ako naging problema. Okay talaga guys yung service. And again, if ever kung gusto nyo mag-book, is yung mismong Instagram account nila, ilalagay ko dito, pandatravel_KZ. Yung ba? O kung ano man yung pinaka-updated, ilalagay ko dito sa screen para ma-message din sila. Then, kapag ka ganon, is pwede po kayong mag-book ng hotel dito, sa hotel na dalawa na to. Kung gusto nyo malapit lang kayo sa mismong pick-up point, dito kayo mag-book sa dalawang hotel na to. But, ako, sa Mildum ako nag-book. Dahil, mas madami namang tourist spots dito sa area natin. So, kayo na lang bahala mamili kung gusto nyo malapit sa pick-up point ng mga tour or malapit sa mga tourist spots. Oh, yun, okay? So far, nag-enjoy po ako. And ang saya lang kasi meron tayong mga Pinoy na nakasama. And, nag-exchange kami ng contact. So, sabi kong ganun, since taga-Abu Dhabi sila, eh diba plano nga natin mag-Dubai at UAE, ganyan. So kapag ka doon nag-Abu Dhabi tayo, is pwede natin silang kontakin. Assalamualaikum! Wow, nagkaroon pa tayo ng kaibigan sa Abu Dhabi. So yun po, yun lang naman. So far, i-rate ko tong tour ng 8.5 out of 10. So bakit Ivan medyo mababa? Dahil po late. Yun lang talaga. Kasi never ako na late sa mga tour. Okay? So yun lang naman. Pero so far, okay naman lahat ng service. And if ever, pagka kayo, mag-inquire kayo, sabihin nyo ganun, ano ba talaga ang tamang meet-up time? Okay? Kasi nagdatingan yung mga kasama ko, magpa-5 eh. Dumating ako doon mga 4:10, ganun, 4 o'clock. Diba? Ang tagal ko nagintay. So yun guys, again, okay naman siya, sulit siya. Ang haba na ng outro ko. And ngayon na uli ako nakapag-outro. Nakakatuwa. So maraming guys salamat sa panonood ng ating Kazakhstan vlog. And we are down to our last Kazakhstan episode, which is ito yun. And yung susunod na episode is, alis na tayo. Punta tayo ng Tajikistan! Nanananan! Okay, so yun. Abangan nyo na mga susunod kong vlog dito sa Central Asia trip. Again, Ivan Guzman. Kung meron kayong tanong, ito ang mga social media handles ko. Pwede nyo ko PM or DM. Again, Ivan Guzman po. So yun lang. Thanks!